Ang ating buhay ay puno ng sorpresa at ang tadhana kung minsan ay sadyang mapaglaro. May mga bagay na nangyayari sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay biglang makatanggap ng limpak-limpak na salapi mula sa taong hindi mo naman kilala? Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay bigla na lamang yumaman nang hindi mo inaasahan? Sa videong ito, inyong matutunghayan ang kwento ng isang barista na bigla na lamang yumaman dahil sa face mask. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutan na i-hit ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating mga pasabog na mga video sa mga susunod na mga araw, mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin. Let's start! Si Lenen Gutierrez ay isang barista sa isa sa pinakasikat at pinakakilalang coffee shop sa buong mundo. Ang naturang insidenteng kinasangkutan ng barista ay nangyari nito lamang June 22, 2020 kung saan ang isang customer nila na si Amberlyn Gillis ay nagpunta sa isang branch nila sa San Diego, California kung saan dito nagtatrabaho si Lenen Gutierrez. Gaya ng nakagawian ng customer na si Amberlyn Gillis, dali-dali itong pumasok sa naturang coffee shop upang umorder ng kanyang paboritong kape dito. Ngunit napansin ng barista na si Lenen na ang naturang customer ay walang suot na face mask. At dahil nga sa istriktong pagsunod ng naturang barista sa protocol ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan at maging ng State of California, kaya tinanggihan ng naturang barista na pagsilbihan ang customer na si Amberlyn Gillis. Dahil dito, labis na na-disappoint at nagalit ang customer. Kaya naman, bago pa man maipaliwanag ng barista kung bakit ito tinanggihan na pagsilbihan, agad-agad na tinanong ni Amberlyn Gillis ang pangalan ng barista. At ito ay dali-dali din niyang kinuhanan ng litrato at ito nga ay umalis na agad na hindi man lang pinapakinggan ang paliwanag ng barista. Matapos umalis ng coffee shop si Amberlyn, dali-dali itong nag-post sa kanyang Facebook account. Ang controversial na post na ito ni Gillis ay naglalaman ng litrato ng barista na si Lenen Gutierrez kasama ang caption na "Meet Lenen from Starbucks who refused to serve me because I am not wearing a mask." Ayon dito, dagdag pa ni Amber sa kanyang caption, "Next time, I will wait for cups and bring a medical exemption." Ayon kay Amberlyn Gillis. Ang naturang controversial na post na ito ay umani ng samot-saring pambabatikos kay Amberlyn. Ayon sa mga netizens na nakabasa sa naturang post, hindi kailangang hiyain ni Gillis ang naturang barista dahil lamang sa istriktong pagsunod nito sa protocol ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. At gaya nga ng sabi ko kanina, ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Isang concerned netizen sa katauhan ni Matt Cowan ang nakabasa at nakakita sa naturang post ni Gillis at ito ay nakapag-isip na mag-raise ng fund para sa naturang barista. Ito ay nag-set up ng GoFundMe page, "Tips for Lenen Standing Up to a San Diego Karen." Ito ay may layunin na mag-raise ng pera para sa naturang barista na si Lenen Gutierrez. At dahil nga sadyang maraming tao ang napahanga sa magandang gawain ng barista at sa istriktong pagsunod nito sa mga protocol, si Cowan ay initially nakalikom ng $1,000. Kung i-convert natin sa ating pera, ito ay nagkakahalaga
ng 49,900 pesos para kay Gutierrez. At hindi pa dito nagtatapos dahil sadyang napakarami ang napahanga kay Gutierrez. Tuloy-tuloy at sunod-sunod pa rin ang pagbibigay ng tips para dito. By June 24, 2020, si Cowan ay nakakolekta na ng $10,000 o humigit kumulang 499,800 pesos. At sa araw ding yun, excited na nagtungo si Cowan upang i-meet si Gutierrez at personal na ibigay sa kanya ang nalikom nitong tips galing sa mga netizens. Labis na pagkagulat at galak ang naramdaman noon ni Lenen Gutierrez dahil sa hindi niya inaasahang pangyayaring ito. At para i-express ang kanyang pasasalamat sa mga taong nagbigay sa kanya ng pagkalaki-laking tips, ito ay nagpost ng isang video sa kanyang Facebook page. At sa naturang video, sabi ni Lenen Gutierrez, "It's so shocking to see something get so big that only happened within a few minutes." Kasabay din nito ay siya nga ay nagpasalamat sa lahat ng mga taong nagbigay ng blessing in disguise na ito. Sa video ding ito, nabigyan ng pagkakataon si Gutierrez na ipaliwanag ang kanyang side. Ayon kay Gutierrez, noong pagkakataon na sana na kanyang ipapaliwanag at ibigay ang papel na naglalaman ng rules at protocol na dapat lahat ng mga customer ay nakasuot ng face mask. Nagsimula nang magalit si Giles at ito ay nagmumura na at pinanindigan nito na hindi niya kailangang magsuot ng face mask. At agad-agad itong lumabas sa naturang coffee shop. Matapos nito, bigla siyang bumalik upang kunin ang pangalan ng naturang barista at ito nga ay kinuhanan niya ng litrato. Ayon pa kay Gutierrez, wala siyang kamalay-malay na siya na pala ay pinagpiyepestahan sa social media. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang biyayang natanggap ng naturang barista dahil matapos ibigay ni Cowan ang $10,000 dito. Ang mga tao ay patuloy pa rin ang pag-abot ng malaking tips para kay Lenen. Naging tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga donasyon mula sa mga tao sa page na ginawa ni Cowan hanggang sa ito nga ay makaabot na sa $75,000 o kung i-convert natin sa ating pera, ito ay humigit kumulang 3.7 million pesos. At ayon din dito, ito ay may total na 5,700 na tao na nagbigay ng donasyon para sa baristang si Lenen Gutierrez. Hi everyone, my name is Lenen Gutierrez and I just want to start off by saying thank you for all the love and support. It's been so helpful and it's so shocking to see something get so big that only happened within a few minutes. But before I get into that, this is my side of the story and my opinions. Nothing on behalf of Starbucks. So on that day, I was assigned the front register. I was helping customers through, and this lady came up. She had a face mask. I asked her, "Do you have a face mask?" And she told me, "No, I don't need one." And I was going to show her the paper that we've been provided saying that we've been required face masks, but we can still help. But before I can say anything, she flipped me off. She said, "No, I don't need one." And she started cursing up a storm. She started calling people sheep, and she left. And then within a few minutes, she came back and she asked for my name. I said it was Lenen. She took a photo of me and said, "I'm calling corporate," and started cursing some more at everyone and just left. And this time for good. And I thought that was going to be the end of it. I didn't know it was going to come to this. But honestly, Starbucks is just something I've been using to fuel my passions and for my dreams. I just wanted to become a dancer and help dancers. Like before the quarantine happened, I was a teacher to kids, and that's all I really want to do is just be able to show dance to others and show them how much I love it and how much it affected me. And if I could show that to somebody else, that would be amazing. Like change their life out like it changed mine. And with this donation that everyone provided me with GoFundMe,
I can make these dreams a reality. I can fuel my passions even better now. So from the bottom of my heart, just thank you so much for it. It is just amazing to see that I can actually make these dreams of pursuing more into dance a thing now. Thank you so much for it. Salamat muli mga parikoy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating mga pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Hanggang sa muli, salamat!